Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Ikaw ba ay may maraming katanungan patungkol sa nagaganap sa ating mundo? Ano pa ang mga maaaring asahan patungkol sa ating panahon sa hinaharap? Mga kaan, batay sa salita ni Yahweh, upang makaiwas sa walang hanggang kapahamakan, bagkus magkaroon ng tiyak na kaligtasan. Sa kanyang pagbalik, magandipala para sa bawat isa, tiyakin ang iyong magiging kalagayan. God, pakinggan ang programang Nabuo, ang salita ni Yahweh. Huwag kaligtaan na bangan at subaybayan. Programang tiyak na magdudulot sa inyo ng masagana sa presensya niya. Dahil panalangin madaling tugunin dahil ng pangalan ni Yahweh. Kasamang isa sa himpapawid ang malalaking kaganapan sa mundo, the 7 Great World End-Time Events. Buwan ng Nobyembre, tuwing araw ng linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Dito lamang po yan sa 103.9. Radyo Natin na Balbiliran. Ihatid Nina Roth Pagbabasan po Ibaho George at Enrique Hontela. Hanggang sa muli. Shalom. Kapayapaan ay sumanyo pong lahat. Mula sa himpilan ng tagapaghatid ng mabuting balita, ang Yeshua the Messiah Fellowship ay hatid sa inyo ngayon ang kasaysayan ng ating mga hawak na Biblia kung saan Israel napasailalim pa rin ng pananakop ng Roma. Paano nga ba ang mga hawak nating Biblia sa ngayon ay tinatawag na itong Biblia? Sino ang nagbigay ng pangalang Biblia o Bible sa Ingles at kung kailan? Paano ito nailimbag sa iba't ibang wika at nakarating sa ating bansa? Saan ito unang dumating? Sa Luzon ba? Sa Visayas o sa Mindanao? Sino ang mga sinaunang nagdala nito? At bakit ipinagbawal ang Biblia na basahin ng priorly o prior sa English, ang katawagan sa mga misyonaryong nagpakalat ng Katolisismo sa Pilipinas bago pa natin ito ngayon nagamit na may kalayaan. Mula sa taon 250 BCE o BC, bago pa dumating ang ating Mesiyas sa ating mundo, ang unang 5 aklat, ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers at Deuteronomy from its original Jewish scripture na tinawag na Torah sa Hebrew at Pentateuch sa Greek. Panahon ng Ptolemaic Kingdom, isang paraon ng sa ilalim ng pananakop ng Greece bago pa ang Rome, isang Griegong leader si Ptolemy II Delphos. Ipinatranslate sa Greek ang Torah na tinawag naman itong Septuagint. Ang tawag po sa translation ng Bible from Hebrew and to Greek ay Septuagint. Ang 72 Hellenized Jews, na ang ibig sabihin ng Hellenized Jews, mga Hudyo na converted ito into Greek culture and languages, na sa ngayon ay tinawag itong Orthodox Jews. Sa layunin ng leader, Philadelphos, na magkaroon ng kopya sa lingwaheng Greek, ang 72 Hebrew translator, 6 sa bawat lipi ng 12 tribes of Israel, ginawa ang unang pagsasalin na ito. Sa takot sa pangalan ni Yahweh, kanilang pinalitan ito ng Lord at God at Hashim. Hashim, na kung saan ang ibig sabihin ay the name, na hanggang ngayon, ito ang kanilang tawag sa makapangyarihan ng Israel instead of using the real name, Yahweh.
Ayon pa rin sa kasaysayan ng pag-translate nito, ang mga pangalan na banggit ay niugnay din ito sa kinikilala na makapangyarihan ng Greece o Greek na si Zeus, Bruno sa Tria, Jupiter naman kung tawagin na sa Rome, at naging sun god sa Finland at Sweden na madalas nila itong gamitin sa kanilang pananalita maging hanggang sa ngayon. Ang sinaunang mga goddesses ng Greece na kinopya naman mula pa sa Babylonia ang pinag-ugatan ng iba't ibang paniniwala at reliyon, alinsunod sa mga pinagbabawal na mga turo ng Yahweh. Sanhi ng ito ay hindi nagbuhat sa kanya kundi sa tao, at ito ay sa pangunguna ng Judaism na di kalaunan nga'y tinawag itong Orthodox Jews ngayon sa Israel. Ang mga sumusunod na ang magbibigay patunay na ito nga ang totoong naganap sa mga narinig ninyo. Referensya: 1. SDA Bible Commentary. 2. Latina Vulgate Bible 404 by Jerome. 3. Fossilized Coast of Blue White, page 18. 4. The Anchor Bible Dictionary, volume 11, page 863. 5. World History by Prof. Gregorio F. Soldi, page 73. 6. Reference Collins Encyclopedia, volume 20, page 738, article Z. 7. Encyclopedia Americana, volume 29, page 771. 8. Encyclopedia International, volume 10, page 374. 9. Biblical Dictionary and Concordance of the New American Bible, page 127. 10. Handy Dictionary of the Bible, edited by Merrill and Terry. 11. Oxford Dictionary of World by Arthur. Ginawa ito ng mga Judaism at ang hindi ito sila ang Quirrell, page 30. Yes, opo. Ang Judaism na ngayon na tinuturing Orthodox Judaism. Ang sila ang may akda. At ang pang-12 na referensya, Webster Comprehensive International Edition. At ang 13, The Illuminati 66 by William Hosea Sutter. 14, Latin English Best Pocket Dictionary by Hemmer, copyright 1962. 15, Strong Exhaustive Concordance of the Bible, number 5483. Sa takot ng mga Hodjo scholars na siya ring naglimbag nito from Jewish scriptures, original Torah ng Tanakh o ng Hebrew Bible, ay napilitang gawin ng 72 scholars na katunayan nito ay mayroon pang nakahihigit at mas matinding suporta. Ang walang iba ay ang mga archaeological facts na makikita hanggang ngayon na nakapreserve ang Dead Sea Scroll na matatagpuan sa Israel Museum, Jerusalem Jordan Museum at Amman ng Jordan din. Kalakip ang mga library na natagpuan din ng mga archaeologists na nagpapatunay na naganap nga ito sa taon 250 hanggang 100 BC bago dumating ang mahal na Yeshua, na siyang lalo pang nagpapatibay ng kanilang mga ginawang writings ng mga Hellenized Jews, Judaism o ng Orthodox Jews na doon ginawa ang pagpapalit ng pangalang Yahweh unto Lord God at Hashem. Ngunit, subalit, tama naman ang mga ng lahat ng mga aklat na mga trinanslate ng mga Jews mula sa sinaunang Torah, ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, ng mga nilalaman ng Biblia ng Old Testament, ang original Hebrew. Ang Orthodox Jews na ito ay na-split din. Ang iba ay naniniwala na sa Mesias. Subalit, Greek translation pa rin ang kanila pa rin sinusundan. Sa kabilang banda naman, ang ibang Hodyo na may hawak na original na Hebrew Bible ang hindi naisalin sa Griego at nanatiling original at hindi man naisalin sa Griego ay nanatili hanggang ngayon kung saan ang pangalang Yahweh natili ito sa kanila at Yeshua sana Hebrew Bible din ang kanilang sinusundan hanggang sa ngayon. Sila rin ang
tumanggap sa Mesiyas nang dumating ito. At may compilation sila both Old and New Testament na tinanggap naman at siyang sinundan ng disipulo ng ating Mesiyas. Samantala, ang Judaism na ngayon ay mga tinatawag na Orthodox Jews at kanilang naging tagasunod na siyang may hawak ng translation ng Greek ay hanggang ngayon nasa 70% ang nasa Israel. Sila itong mga Pharisees, Sadduceo at mga high priests o mga pari na reliyong Judaism na hindi naman tumanggap sa pagdating ng Messiah na si Yeshua at nanatili sa katuruan ng Old Testament lamang. Pati na ang paghandog o sa pamaraan ng paglilinis ng kasalanan. Ang sinusunod ay ang Old Testament na paraan. Kung kaya, sila din itong naghahanda sa Third Temple na itatayo, na handa na lahat ang materials upang itayo ang templo, pati na rin ang red heifer na kanilang gagamiting panghandog sa kasalanan. At ang high priest nila ay handa na rin, pati ang limit na kailangan at ang plano ng building, ang dating mga sukat at lahat ay handa na rin. Sila itong nag-iinsulto. Maging noon pa man sa Mesiyas. At ngayon ay kanila ding ginagawa sa mga Kristiyano doon ngayon sa Israel. Dahil hindi nila ito tinanggap, lalo na ang pangalang Jesus ay pinakamulta na kasalanan para sa kanila dahil ayon pa sa kanila ay isa lamang ang makapangyarihan at iyon ay si Yahweh. At hindi rin sila naniniwala na may anak ang Ama dahil kung may anak, ibig sabihin katulad din makapangyarihan. Ito ang sanhi kung saan na i-trial ang Mesiyas. Magiging dalawa na ang makapangyarihan. Ang alam nila ay nag-iisa lamang ang makapangyarihan ng Israel. Kung bakit ganito na lamang ang tibay ng kanilang paninindigan sa kanilang paniniwala. Ito ay dahil nagpakilalang Ama sa Old Testament na siya ay nag-iisa lamang at maliban sa kanya ay wala ng iba pa. Na mababasa din naman sa Isaiah 45, versikulo 5 hanggang 7. Narito, babasahin para sa atin ni Sister Nora. Isaiah 45, verse 5 to 7. Verse 5, ako mao ang magbubuhat o wala na ilain. Verse 6, aron ang makatawhan gikan sa sidlakan hangtod sa kasagpan, masayod nga walay lain gawas kanako. Masayod nga walay lain gawas kanako. Verse 7, ako'y nagbuhat sa kahayag o kangit-ngit. Ako'y naghimo sa kabungturan o sa kapatagan. Ako ang magpagagaho mao'y naghimo ni ining tanan. Dahil sana ang Mesiyas, hindi rin naman nawala ang Ama dahil ang anak sa Bagong Testamento ay nagtataglay ng pangalan ng Ama, pati na ang kanyang kapangyarihan at taglay din ng anak sa kadilan ng nasa anak. Ikinabit ang kanyang pangalan, Yahweh, na may abbreviation na YAH. Kung kaya, tinawag ang anak sa pangalan ng Ama na Yeshua, na ang ibig sabihin ni Yahweh, si Yahweh ang tagapagligtas. Si Yahweh ang tagapagligtas na mababasa sa Isaiah 44 verse 6, Isaiah 43 verse 3, muling babasahin para sa atin. Isaiah 43 verse 11 to 13. Isaiah 43 verse 3, verse 11. Ako ug ako lamang mao ang makagagahom. Verse 12. Ug walay lain magluluwas gawas kanako. Ako'y nagpahayag, nagluwas ug nagsangyaw, dili laing makagagahom. Verse 13. Ako mao ang Yahweh ug ako ra ang makagagahom gayud. Sa tanang panahon walay makalikay sa akong gahom. Walay makapugong bisan usa akong buhaton. Verse 43, verse 3, kay ako ang makagagahom nga
imong Yahweh, ang balaang makagahom sa Israel, maoy magluwas kanimo. Gitugyan ko ang espiritu ingon nga lukat kanimo. At ang Bagong Testamento ay nagsabing si Yeshua nga ang Mesiyas, isisilang ang isang batang maghahari ng walang hanggan at siya ay magliligtas sa buong sanlibutan. Kung si Yeshua ay nagtataglay ng pangalan ng Ama na tagapagligtas muli na mababasa sa Juan Kapitulo 17, versikulo 11 hanggang 12, may nabago po ba sama? Yaring ang anak ay nagtataglay ng pangalan ng Ama, kung saan nga din ay nagpakilala na lamang na siya lamang ang tagapagligtas. Kung ang pangalan ng Ama nga ay taglay ng anak, kayon din naman kung anong kapangyarihan ng Ama ay taglay tiyak din ng anak. Ang Mikas Kapitulo 5, versikulo 2, 3 at 4, ito ang ating mababasa. Mikas 5:2-4, verse 2. Ningon ang makagagahom, apan ikaw, o Bethlehem, Iliparta, bisag ikaw gamay nga lungsod sa Juda, anha magikan kanimo ang usa ka hari sa Israel, nga ang kagikanan nagsukad pagayod sa kakaraan. Verse 3, usay itugyan sa makagahom ang iyang katawhan ngadto sa ilang mga kaaway, hangtod nga manganak na ang babayeng nagbati. Unya ang tanan niyang kadugo nga gipamihag mamauli na sa ilang nasod. Verse 4, inigabot niya, harian niya ang iyang katawhan sa gahom, magikan sa makagagahom, ug sa kahalangdonon nga gikan gayod sa makagagahom nga iyang Yahweh, magpuyo nga layo sa kadaot ang iyang katawhan. Dahil nga sa kanila ay hindi tumanggap sa ating Mesiyas, wala tuloy silang alam patungkol sa pamaraan ng kaligtasan na iniaalay ng Ama sa pamamagitan ng anak. Kung hindi maiwasan na makikita natin sa mga balita, ang kanilang hindi pagtanggap sa mga naniniwala sa Mesiyas ay may kalakipang pananakit kapag magpupumilit itong pumasok sa kanilang pinagtitipunan. Ngayon, doon sa Israel, nagaganap ito. Dahil ayaw nga nilang tanggapin ng Mesiyas. Ito ang grupo ng mga Judaism na mababasa din natin sa Gospel mula sa aklat ng Matthew, Marcos, Lucas at Juan. Tunayan, sila pa ang nagpahuli sa Mesiyas upang ito i-try at sa pamamagitan ni Judas Iscariot na isa sa mga disipulo ng mahal ni Yeshua. Mabilis nilang natunton ang lokasyon sa Garden of Gethsemane kung saan sa oras ding iyon ay nanalangin ang ating Mesiyas. Doon, nagsimula na ang trial sa kanya. Ang Lucas, Kapitulo 16, 10 hanggang 16 ay tinutukoy ang kahalagahan kung bakit dapat nilang unawain at tanggapin ang Mesiyas. Dahilan kung hindi, maiiwan sila sa pagdagit o rapture. Dahil ang kasunod ng ating panahon ngayon, pagkatapos ng pagdagit o rapture o pag-agaw, ay tinatawag din itong paghahari ni Satanas sa lupa o tinatawag din itong Great Tribulation. Na bagaman mayroong pagliligtas sa mga maiiwan doon sa panahon ng Great Tribulation, subalit hindi ito garantiya na makakalusot ka nga sa matinding kahirapan sa susunod na era, kung kaya mahalaga pa rin ang maging handa at makasama sa rapture, mamuhay ng may kabanalan, makinig sa mga aral ng mga disipulo, ng mga pastors, ng mga ministers at mga elders sa ngayon, dahil ito ang panahon ng paghahanda para sa rapture. Ang magpasimula ng maging seryoso sa buhay na may tunay na panampalataya ayon sa mga salita ni Yahweh na ipinangangaral ng mga ating mga leaders
pastors, elders at iba pang ministers. Ang magandang balita ng kaligtasan narito. Babasahin para sa atin ni Sister Nura ang Lucas 16, versikulo 11 hanggang 16. Lucas 16, verse 11 to 16, verse 10, kinsa kadtong kasaligan sa gagmayng butang, kasaligan usab sa dagko. Ug kinsang kadtong limbungan nga gagmay mga butang, limbungan usab dagkong. Verse 11, busa kung kamo dili mas kasaligan sa inyong paggamit sa bahandi ni ining kalibutan na kinsay mo piyal kaninyo sa tinuod nga bahandi. Verse 12, ug kung dili kamo kasaligan sa mga butang sa uban, kinsay mohatag kaninyo sa mga butang nga inyo. Verse 13, walay tawo nga mahimong ulipon sa duha ka agalon, kay ang iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon. Unungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo mahimong magpaulipon sa yawi ug sa salapi. Verse 14, sa pagkadungog sa mga parasiyo ni ining tanan, ilang butang-butangan si Yahweh. Gibugal-bugalan si Yahweh kay makisalapi man sila. Verse 15, miingon si Yeshua kanila, nagpakamatarong kamo atubangan sa mga tao apan nasayod ang makagagaham sa inyong mga kasing-kasing, kay ang giisip sa mga tao nga bililhon kaayo walay bili sa atubangan sa Yahweh. Verse 16, ang balaod ni Moises ug ang mga sinulat sa mga propeta hangtod lamang sa panahon ni Juan nga magbubunyag sukad ni adtong gisangyaw na maayong balit na hitungod sa gingharian sa Yahweh ug nakigisog ang tagsa-tagsa sa tao sa pagsulod niini. Salamat ito sa mga maraming bisis na ininsulto ng ating Mesiyas ng mga parasiyo dahil hindi nga siya nito kinikilala. Bagamat siya ang may hawak ng Lumang Testamento at sila rin ang nag-interpret nito sa mga sinaguga. Nangyari nga ang pag-translate at paglimbang maraming kopya sa translation ng Greek bago pa man dumating ang ating Mesiyas 250 BCE o BC. At nag-iisal pa lamang ang Greek version noon ng Biblia. Subalit, pagkalipas ng 633 taon mula BCE BC, taon 250, bago pa dumating ang Mesiyas, tungong taon 383 AD o CE sa ating kapanahonan ngayon, the total of 633 years, ay sumunod na din ang pangalawang translation o pagkakasalin sa Latin na tinatawag naman itong Canon Vulgate. Ang authoritative o tinatawag itong authoritarian o tanging kopya sinusunod ng Catholic Church taon 383 AD at CE. Ating kapanahunan pa rin sa ngayon. Isinalin ang Greek version na ito into Latin at si Pope Damasus ang unang Pope na nag-commission kay Jerome upang gawin ito. Kung ating tutunghayan, ang kasaysayan ay mayroong 17 years bago ang translation ng Biblia into Latin ay saka pa lamang nagpasimulang papacy. Taon 166 AD, buwan ng October, ang emplaced and between 900 and 1100 AD o CE. Kaya hindi din agad sila nagkaroon ng malayang panunukulan sa imperyo ng Roma, sapagkat ang mayroon pa lamang noon ay hindi pope kundi bishops taon 300 AD CE, at nagkaroon lamang ito ng kontrol sa Vatican noong 900 up to
1100 BC o pagkatapos sumakyat ng mahal na ating Mesiyas, si Constantine at the same time at mga emperor ang namumuno sa buong Roman Empire kasama sa Italy ang Papal Territories. Reference, Wikipedia and World History. At bago pa man kay Emperor Constantine at maging sa paglimbag ng Bible sa Latin ay si Emperor Diocletian taong 284 hanggang 305 AD sa ating kapanahunan ngayon o pagkatapos umakyat ng mahal na Yeshua ating Mesiyas kung saan hinati niya ang imperyo ng Roma into East, Rome, and West part. Kilala siyang malupit na emperor sa mga tagasunod ng Mesiyas at giniba ang mga churches at kanya ding tinutorture ang mga believers kapag ito ay hindi sumusunod na magandog sa kanilang Roman idols dahil siya nga ay polytheist o sumasamba at kumikilala ng mga revolto. Dahil ayon pa sa kanya, ang mga believers ay siyang dahilan na pinahihina ang imperyo. Kung kaya, kanyang pinasusunog ang mga Biblia pati na ang mga taong mahuhulihan nito at pati mga tahanan nila ay kasamang sinusunog. Reference, www.thedestinedlove.com.faith at World History. Lahat ng ganito sa buong imperyo ay pinapasunog din lahat ng ni Emperor Diocletian. Sa katunayan, ipinagpatayo pa niya ng monumento ang huling Biblia na ayon pa sa kanya ang pinakahuli-hulihang kopya ng Biblia na natitira dahil nga ito ay kanya pinahuhuli at pinasusunog ang kopya. At pinagawa nga niya ito ng estatwa ang niya ang pinakahuling Biblia. Pinagawa ng estatwa o monumento. Ito ay bago ang translation ng Bible sa Latin. Taon 383. Pagkatapos kay Emperor Diocletian, sumunod sa kanya si Constantine. Si Emperor Constantine taon 306 CE AD. 77 years bago naganap ang Latin translation. Bago pa nga ang Latin year 383 AD. Si Constantine taon 272. Ngunit nagpasimula maging emperor ng taon 306 hanggang 337 AD. 31 years siyang nanungkulan. Naisilang ang Christianity at 313 AD. 313 AD, si Constantine na bagamat hindi Christian ang kanyang religion dahil siya nga ay believer ng Arian Abianism, hindi naniniwala na mismo sa Greek translation na Jesus o Jesus ay Almighty, kundi tao lamang. Ganun pa man, sa bisa ng Council of Nicaea, sa loob ng Nicaea Convention na binuo ng mga bishops ni Constantine na wala rin kinalaman dito ang mga Pope sa kanyang convention dahil ang nandoon lamang ay ang mga leaders ng mga iba't ibang reliyon noong mga panahon na yon at kanyang mga bishops ni Constantine ang nandoon. Ginawa niya ito sa layunin pag-isahin niya o i-blend ang mga religion at mga ibang believers upang maging isa na lamang ito. Isinilang ang Christianity na pinagkasunduan ng lahat ng dumalo sa Nicene Convention dahil naniniwala si Constantine na madaling ma-unite ang tao kung idadaan sa reliyon na advanced technique naman sa pagpapalawak pa na niya ng imperyo at ayon pa rin sa kanya, ito ay nakahihigit pa kaysa gamit na pandigma na isahin ang lahat sa pamagitan ng reliyon at nagtagumpay si Constantine. Ito na nga ang naging reliyon ng buong Roman Empire, Roman Catholic Christian religion, which mean universal, na mula sa Roman Catholic of Rome, binago nga ni Constantine
ang Roman religion noong taong 30 AD. Dumating ang Roman religion na Roman Catholic. Roman Catholic Christian na ito hanggang sa ngayon. Dahil sa mabilis na pananakop at pagkalat ng reliyon nila Constantine at kanyang mga tauhan sa buong imperyo ng Rome at paniniwalang madaling makumbinsi ang tao kung gamitin ang religion upang magkaisa nga. Kaya pinalimbag ng marami ang aklat, sanhi ng lumulubong kasapi nito, dala ang Greek version ng Biblia para sa kanyang mga bishops. Subalit, hindi pa dito nadagdagan ang 7 aklat, ang sinatawag na 7 books, ang Tobit, Judith, 1 and 2 Maccabees, Wisdom of Solomon, Sirach, Ecclesiasticus, Baruch, nang isinalin na nga ito sa Latin. Ito ay dinagdag at naganap lamang ito taon 397 AD nang kasalukuyang inilimbag na ito sa Latin. Tinawag itong Canon Vulgate o Greek version ng Old Testament with New Testament consists of 73 books at 46 sa Old Testament at 27 na sa New Testament. Sa Council of Rome under ni Pope Damasus nang ipinalimbag na ito ang Latin version kay Jerome. Si Constantine ay may paniniwala na ang division of churches anya is worse than war. Namatay si Constantine taon 337 ng buwan ng May. Pagkatapos ng 13 years, saka pa lamang binigyan ng pangalan na Biblios in Greek o Bible sa Ingles. Si John Chrysostom, taon pagitan ng 386 up to 393 AD. Dahil ang pangalan nito noon ay hindi Biblia kundi Ona, the book, na mababasa sa Psalm 40 verse 7, Hebrew 10 verse 7, o ang aklat. Narito ang iba pang pagkakatawag ng Biblia noon na hindi pa ito tinawag na Biblia, kundi the book. Noong bago pa ito tinawag na Biblia, opo, tinawag din sa pangalan, salita ng Yahweh, o word, Hebrew 4, versikulo 12, Pangalawang Korento, versikulo 2, verse 17, Marcos, kapitulo 7, versikulo 13, Roma, kapitulo 10, versikulo 17, at unang Tesalonica, kapitulo 2, verse 13. Pangatlo, tinawag din ito noon na hindi pa tinawag na Biblia, tinawag itong banal na kasulatan o scriptures na mababasa sa Mark 12 verse 10, 15 verse 28, Lucas 4 verse 21, John chapter 2 verse 22, chapter 7 verse 38, chapter 10 verse 35, Roma 4 verse 3, Galatia 4 verse 30, 2 Timothy 3 verse 15, 2 Peter 3 verse 16, 2 Peter 1 verse 20, Daniel chapter 10 verse 21. Tinawag din ito luma at bagong kasunduan. Unang kasunduan ay ibinigay sa Mount Sinai. Samantala, ang bagong kasunduan ay doon sa upper room. Sa siniliyuhan ng dugo ni Yeshua, ito ay sa Luma o Bagong Testamento, sapagkat siya ang tagapamagitan upang matatanggap ng kanyang ipinangakong buhay na walang hanggan, kapiling niya sa langit. Na mababasa sa Hebrew chapter 9 verse 15, 2 Corinthians chapter 3 verse 6, 14, Lucas 22 verse 20. Tinawag din ito na orakulo o oracles. Ibig sabihin na kung ang isang tao, pangunguna ng Espiritu, ang kanyang payag, ay tinatawag itong orakulo. Sa 2 Samuel, chapter 16, verse 23,
Salmo, chapter 28, verse 2. Gawa, chapter 7, verse 38. Romans, chapter 3, verse 2. Hebrew, chapter 5, verse 12. 1 Peter, chapter 4, verse 11. Tinawag din ang daan o path kung saan ang mga masusunurin ng mga pusang loob o free will ay siyang tinatahak na daan ng buhay na mababasa sa Hebrew 10, verse 19 to 20, Acts chapter 4, verse 12, Matthew 7, verse 13. Tinawag din, bago pa tinawag itong Biblia, tinawag din ito na panuntunan o prinsipyo, sistema na tinitiwalaan sundan na mababasa sa pangalawang Pedro, kapitulo 1, versikulo 5 hanggang 7. Tinawag din sa pagtuturo instruction statutes sa Leviticus 26 verse 1. Tinawag din na utos o commandment kung susunod at kung hindi ay rebelde upang maging ganap sa harapan niya sa Matthew chapter 22 verse 36 up to 40. Tinawag din itong hukom na mababasa sa 1 chapter 12 48 verse 48 49. Tinawag din buhay na mababasa sa 1 chapter 1 verse 4, chapter 5 verse 26, chapter 6 verse 57, chapter 10 verse 10 at chapter 11 verse 25. Pagkatapos ng 755 years na taon, 755 na taon na tumapat naman ito ng taon 1138 AD o pagkatapos sumakyat ang ating Mesiyas ay muli itong isinalin sa Griego. Greek version, subalit ang Merriam-Webster International Dictionary ay nagpapahayag nagkaroon na ito ng corruption. Sa di inaasahan, si Martin Luther, isang German Catholic Christian priest at theologian, monk o monghe, ay isang reliyosong buhay na ayon sa isang patakaran, religious order ng mga pari ng Roman Catholic Christian si Martin Luther. Isa din siyang professor, author, hymn writer, Augustinian prior. Si Martin Luther, taon 1464 up to 1546, pagkatapos umakyat ang ating Mesiyas, ang pinanggalingan o pinagmulan kung tawagin nila ay Protestant. Kung bakit din siya na-excommunicate ng Pope Leo X noong January 3, 1521, ang dahilan ayon sa kasaysayan world history ay merong ini-issue sa kanya na dokumentong tinatawag na Exsurgi Domini, kung saan ibig sabihin inakusahan siya o pinaratangan si Martin Luther ng mga pagkakali sa pamunuan ng Catholic beliefs na hindi pagtangkilik ito at magkaroon ng sariling pamaraan sa pananampalataya na ayaw naman sa sinasabi ng Biblia ay hindi na buong umaayon sa Catholic. Binigyan ng pagkakataon si Martin Luther na ibasura ang kanyang mga laban sa mga katuruan katulad ng mga sumusunod: pang-abuso ng mga tauhan ng simbahan, paghingi ng kapatawaran ng bayan, ang doktrina na ang Papa ay kailanman ay hindi nagkakamali, pagwaldas ng pira sa simbahan at pagkawala ng salapi. Nagkaroon ng pag-alinlangan patungkol sa kaligtasan, lalo na nang bumisita siya sa Rome na personal niyang nakita ang pangulit ng mga pamunuan makalikom ng pera upang mapagawa ulit ang Church of St. Peter. Maluhong pamumuhay ng mga namumuno ng totoong puso. Maluhong pamumuhay ng mga namumuno. Si Martin Luther, may totoong puso ng paglingkod. Minsan, narinig niya ang tinig na nagsasabi, mabubuhay ang karapat-dapat
sa kanyang pananalig. Ito ang nagbigay sa kanya ng lakas na maaring maligtas ang tao sa kanyang pananalig, kaya na-excommunicate siya. At ang dokumentong magpapabalik sana sa kanya, balik ng pagka-Catholic priest, at maglingkod siya uli bilang pari, at i-renounce niya ang kanyang makabagong na-discovery sa Biblia, ay hindi sumunod si Martin Luther. Bagkus, kanya itong sinunog. Taon, December 1520. Gayon na lamang ang galit sa kanya ng Pope Leo X. At na-excommunicate nga siya, si Martin Luther. At pagdating ang taon 1522, ay sinalin niya ang Biblia sa wikang German. Ngunit muli niyang inalis ang 7 aklat ng Biblia na inaidagdag naman ni Jerome, tulad ng Tobit, Judah, 1 and 2 Maccabees, Wisdom of Solomon, Sirach, Ecclesiasticus, Baruch. Dumating ang taon 1464 hanggang 1546 bago pa ito nailimbag sa English noong 1611 at 1618 AD. Si Martin Luther na ang Biblia noong 383 na may dagdag na aklat ay kanyang inalis sa pangunguna na idinagdag naman ito sa pangunguna ni Jerome na ikonomisyon naman Pope Damasus ay na-split ito sa kadahilanan nung panahon na ni Luther ay maglimbag sa Germany. Pagkatapos siyang ma-excommunicate ay inalis niya muli ang 7 aklat. Kaya tinawag na itong Protestant Bible. Mula noong 1522 at pagkatapos ng 96 years, ito na may nailimbag nga sa English version noong up to 1618 AD o pagkatapos sumakyat ng ating Mesiyas na tinawag itong King James Version, ang Old English. Kaya, kung babalikan ang taon 1522, 2 uri ng Greek translation ng Biblia ang umiikot sa buong mundo. Ang Protestant at Catholic version. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng 2 version ng Greek version ng Biblia. Paano malalaman ng mahawak na ating Biblia sa ngayon? Yan ba ay Protestant o Catholic version? Ang Protestant ay mayroon 66 books, 39 sa Old Testament at 27 sa New Testament. Samantala, ang Catholic Bible ay may 73 books, 46 books sa Old Testament at 27 sa New Testament. Sa kabilang banda, ang mga Messianic sa Israel ay parehong 66 books, 39 sa Old Testament, 27 sa New Testament. Maliban lamang sa Judaism dahil wala silang New Testament. Ang tabayanan, tunan nyo ang pangalawang bahagi natin, ang pag-usapan natin. Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. 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 O Davinu Chai, O Davinu Chai, O Davinu, O Davinu, O Davinu.
Davinu Chai, oh Davinu, oh Davinu, oh Davinu Chai. Evenu Shalom. Ang J&J Bank Ballpark ay bukas na para sa lahat na naghahanap ng pasyalan at the same time gustong libangan. Narito ang ilan sa kanilang mga services: family reunion, barkadahan party, may swimming pool, ang mga may gustong mag-outing, baril-barilan, hindi totoong bala kundi paintball. Sa mga nag-aaral ng course ng criminology, ito ay bagay sa inyong pag-iinsaya upang labis pang mapaunlad sa pamagitan ng pagsasanay ng pagtatarget ng subject. Business hours po nila ay nagsisimula ng 10 p.m. to 5 p.m. May Facebook po ang J&J Pine Park. I-search nyo lamang po ito. Ang J&J ay pag-aari ng RLJ. Shalom, 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 Yerushalayim. Pedí por la paz de Jerusalén, pedí por la paz de Jerusalén, pedí por la paz de Jerusalén. Jerusalén por siempre viva en paz. Shalom. Narito na po muli tayo sa pag-usapan natin. Nung mga nakaraan, tayo po ay may naitalakay na apat sa mga senyales na mayroong 50 na signs ng end times na magpapatunay na tayo nga ay narito na sa panahon ng Revelation chapter 6 verse 1 and 2, ang huling hudyat sa mabuting balita. Kaya wag po natin ipagsabi na makinig sa mga pangangaral at magtuturo sa atin ng mamuhay ng may kabanalan. Noong nakaraan, atin pong natalakay ang apat. Ang una, the signs of nature, na mababasa natin sa Lucas chapter 21 verse 12 at Matthew 24 verse 8. Naroon, mababasa ninyo, malalakas na lindol, tagutom, at sa mga salot sa iba't ibang dako ng mundo. Magugulat ka sa mga pangyayari ngayon. Wag na po tayo yung tinatawag na natatakot. Wala tayong magagawa. Dahil ito ay nailagay na sa Bible. Ang tanging ating panalangin ay hindi itigil, kundi para tayong nananalangin ng hindi kalooban ng ating mahal na Yahweh. Dapat panalangin natin sa ngayon, sa kahit anong oras, paalahanin natin siya at magsambit tayo ng mga panalangin na pag lumabas ka ng bahay o pagising sa umaga, bago matulog, sa lahat ng dakon na ginagawa mo, mag-pray. Hindi naman yung kabahaba naman nag-pray, nag-cast out ka pati, nandun ka sa, kung estudyante ka, nandun ka sa gitna ng teacher, nag-cast out ka, nag-tangs ka dun. Hindi. Yung nananalangin ka kahit sa isip mo, nanalangin ka kahit ka naghugas ng plato, nananalangin ka. Paano bang tamang panalangin? Natalakay na natin yan sa Matthew chapter 6. Makikita natin kung papaano tinuturo ang mga panalangin. Kung kaya
ang ating natalakay, Science of Nature, ay nagaganap na. Katulad po ng aking naisabi ng mga nakaraan. Bigla-bigla na lang. May mabapalitaan ka. Naganap. Nangyari. Yung mga bansa na hindi naman dapat nagkakaroon ng mga ganun mga pangyayari. Ngayon nakakaranas. Nakakaranas dahil mayroon na naman. No? Hindi man natin gusto ito, pero may mga gustong maghari talaga na, no, sa buong mundo. Hindi lang yung bansa ang gusto nilang sakupin, kundi ng buong mundo. Mayroon din gusto nang magbagsak ng US. Di po ba natalakay natin yung microchips? Alam niyo po, microchips, pinakamagaling na may hawak ngayon is ang Amerika. Kaya nga, pag nag-ano pa lang ng missile, sa taas pa lang, intercept niyan. Diba? Gamit nila napakagandang advanced technology. Ang taglay nilang microchips. Kaya nga po yung Taiwan, nag-iinitan ng China. So, hindi nila makuha yung galing ng Amerika pagdating sa microchips. Kung titingnan ninyo ating cellphone, no? Ano may microchips? Microchips ng Google, no? Microchips ng kung ano-anong nandyan dyan. Ilang apps ba yung nandyan sa cellphone nyo? Napakarami, mga chips yan. Bawat isa yan, chip. Bawat isa, nagtataglay ng chip. At sa isang chip, may malawak yan. Katulad ba halimbawa, ang chips, ang nagagawa ng chips, no? Natalakay na natin ito ng nakaraan. Na, pagkat nag-tap ka dyan, pinindot mo yan, malawak yan. Isang chips yan. Chips sa ano, kung ano-anong mga chips dyan. Kaya, ngayon, hindi lang dito yan sa ating cellphone, kundi pati ang mga makabagong mga teknolohiya sa pandigma. Kaya nga, sa hindi nga matalo-talo itong Amerika pagdating at saka Israel, nag-iisip na ng ibang paraan ng mga kalaban. Ang pinakadelikado kung sila ay gagamit ng nuclear. No? Kasi wala na silang ibang choice. Kaya nga nagbabantay ang US kapag may testing dyan, mga nuclear. No? Kung titingnan mo sa balita, no? Alarma agad dyan. Kasi wala na silang ibang choice. Hindi nila matalo-talong makabagong microchips. Tinalakay na natin minsan dito. Bakit? Tingnan mo ang may-ari ng Facebook. Si Mark Zuckerberg ba yun? Ano ginawa sa Hawaii? Bumili ng napakalawak na lupa, $1 billion. Alam mo kung anong ginawa? Tunnel, pailalim ang paggawa ng building. Hindi lang siya. Marami ng mga billionaires ngayon na bumibili ng mga lupain. Tapos, inano nila, what we call this? Nagpapatay sila ng mga building. Hindi pa itaasa. Pailalim. Sa ilalim niyang kanilang negosyo. Dahil, tinatayo mo kaya itong mga ito, no? Hindi naman sa lingkod ng ating mahal na shoes, ay nakakaalam dia. Pero, gawa na nila, ginanda sa sarili na rin na para sa kanila sa naman na ino-offer din rooms nila. Bakit? Pailalim. Tayo, ang mga building, pailalim. Dahil pag natok ang nuclear, tila sa ilalim. Pero hindi ganoon kasi natin
magaganap na pagkatapos na mga taga, huwag na kayo mamdaan sa churches na may church. Pasok na, makinig na kayo ng balita dyan. Makinig na kayo ng pakikinig kay Revelation 1 and 2, Ling Hudyat, balita. Habang nilalakad, nilalangayaan ng mating Yahweh, mating say, Mesiyas na nabuhay na lang tayo, di ba? Kasi alam mo, ganyan ito. Dahil laga nila, sa ay mabukapiling nila. Kay create tayo nila eh. Tid nila tayo, gusto nila na makapapiling nila. Kaya nga, para makabalik tayo, makinig na kayo ng mga balita, ng mabuti balita ng kaligtasan kahit sino. Ganito, pakinggan nyo na. Tingin ninyo sa taing badbaran kayo kapag may nangangaral ng dahil ang mundo ngayon ay puro kasalanan. May nangangaral dyan ng didiri tayo. Huwag nang gano'n. Huwag nang ganyan. Yung kung ano mapangti mula sa birong aklat. Tanggapin na nyo. Basa-basa kayo. Alam, importante na tama sa pagdala. Lagi ko talagang sa inyo. Dahil ang suhon, ang third era nyo, na paghahari na ni hindi ko lang na, pero natin. It's a great kung tawagin ng buong mundo, no, Richard. Kung gusto mo kilala ng buong mundo ang iyong target, wala, hindi ang kaya siya sa ating misiya. Alalahanin natin, magkaroon tayo ng magkaroon tayo ng lagi panambahan. Ang hihina sa ngayon, sabi ng Biblia, ang pagbabalik live, pagka-revive mo, tiyak, hindi ka umanghihi rapture. May kaligtas, kain natin yan. Din, Great Tribulation. Kung kaya natin ito pasan, kaya iba na ang kaligtas doon, iba na basal natin yan. Ang dalaway tasan doon, itanjil sa noo at saka yung Yeshua na nila doon kung maiwan angel ang nagtatatao. Pag tinatapit ka, may nakaban, hindi ka tudo-tudo, nangyayari sa iba kasi sa kanya, bakit hindi, ito nakasanon. Dahil maiwan eh. Kailangan mo nadalangin maiwan. Maiwan, no? Yes. Maaari ka naman sa akin. Kasi may sasadyaing may sarap. Bakit? Baka doon, may alam ka nga sa naiwan ka, pangangaral. Pangangaral mo doon. Naiwan din, no? Purpose, bakit? Ay, dahil ka din. Kung ang rapture, yan, magmi-minister lahat na Madam Minister. Ngayon wala na yung pero yung may lupa pa, dahil siya maghaharis pa ang mga tao, ang lupa din. Mga iiwan nga sa rap lang, di ba? Mamayan ako sa no? Lupa din yun, doon niya sa lupa. O, di ba? Kasi parang ay kipag-struggle. Kung Great Tribulation. Kaya natin yan. 4 pa lang natala, karaan pa. Ngayon, isa lang ang aking review ng 4 na ating, kung 4 na tala. Kasi may 46 sa end ng panahon natin. Wala na tayong uli. Sa susunod, muli namin kailangan na ang magandang gramang ang salita. Maraming salamat. Paalam. Tunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa